Hindi makapaniwala si Kenneth na mayroon siyang anak. Sa kotse pa lamang kanina ay sinabi na ni Ara na mayroon silang ipakikilala. Ay kinakabahan na siya. Dahil ang buong akala niya ay mayroon itong asawa o boyfriend. Pero nang makita niya ang malungkot na mukha nito sa kotse, nang tinatanong siya kung bakit ayaw ba niya ay nagbago na ang isip niya. Ayaw niyang nakikitang malungkot ang dalaga. Ang gusto niya ay palagi itong masaya. Sa puntong ito ay siyang nakaramdam ng sobrang saya. Isa na siyang ama. Ama sa anak ng babaeng matagal na niyang mahal at hinahanap. Halina kayo sa kusina para makapaghanda na tayo ng makakain, sabi ng mama ni Ara, nang humiwalay na ito sa ina. Pinunasan na niya ang luha niya at inayos na unti-unti ang sarili para hindi mahalata ng mga anak niya na umiiyak siya. Ayaw niyang nakikita ang kambal na umiiyak siya. Ni minsan hindi pa siya umiyak, ngayon lamang ang pagkakataon na iyon. Tama si mama, kami na lang ang maghahanda ng pagkain, maghintay na lang kayong tatlo doon sa mesa. Nakiting sabi ni Ara sa kanila at agad na umalis doon. Wow, Daddy, Mommy was so good at cooking. Sigurado po ako magugustuhan nyo ang luto niya, sabi ni Addison dito na ikinatingin sa kanya ni Kenneth. Addison is right, Daddy. Gustong gusto namin ang luto niya always. Nakangiting sabi ni Aiden at pareho na silang humawak sa kamay ni Kenneth at hinila sila sa kusina. Hindi pa rin siya makapaniwala na may anak siya. Sa tuwing katawag siya ng kambal ng daddy ay hindi niya may paliwanag ang saya na nararamdaman niya. Ngunit mukha siya lang ang natanging nakapansin na ilag si Ara na makasalamuha sa mga anak nito sa kanya. Na makarating sila sa kusina ay kinausap na siya ng kinausap ng kambal, which is nagustuhan niya dahil hindi man lang nailang ang dalawang bata. Sadyang napakabait ng dalawang ito sa kanya at tanggap siya nito kahit matagal na siyang nawala sa piling niya. Habang kinakausap niya ang kambal ay patingin-tingin siya kay Ara na nagluluto ngayon. Binabantan siya ang kilos ng dalaga dahil baka kung ano ang mangyari dito. Daddy, ihanda na po natin ang hapagkainan, masayang sabi ni Addison. Kami pong dalawa ni Addison na tumutulong kay Mami sa tuwing nagluluto siya sa gabi. Sabi pa ni Aiden na ikinataka naman ni Kenneth. Sa gabi, hindi may pasok ang mami ninyo? Sa sinabi ni Kenneth ay parang gustong-gusto niyang ulitin ito. Lalo na at si Ara ang mami at siya ang daddy. Pero hindi yon ang gusto niyang malaman, kaya iniiwasan niyang mapangiti at ipinilig na lang ang ulo. Yes po, ayaw po kasi ni Mami na si Grandma ang magluto. Banding daw po namin iyon kapag gabi. Sabi pa ni Aiden, Kuya is right, we usually do prepare the ingredients and the equipments. But you're here now so we want to spend more time with you. Sabi pa ni Addison at kitang-kita niya ang saya sa mata nito. Kaya agad niyang hinalikan ang dalawang bata sa ulo nila. Nakikita niyang pinalaki ng mabuti ni Ara ang dalawang bata. I feel sorry if Daddy was not here for a long time. Both of you have grown smart and understanding. Nakangiting sabi ni Kenneth sa kanila. At pagkatapos noon ay naghanda na sila ng kakainan nila. Si Ara naman ay hinayaan niya ang sarili niyang mag-focus sa pagluluto. Gusto niyang makapag-usap ang mga bata at si Kenneth para makabawi ang mga ito sa oras na hindi sila nagkakasama-sama. Kanina ay nakita niya ang tatlo na magkakayakap ay hindi niya napigilang umiyak dahil siya ang naging rason para hindi magkasama-sama ang mga ito. Kung gugustuhin niya ay maaari nung buntis pa lamang siya ay alam na ni Kenneth ang tungkol sa mga ito, pero napangunahan siya ng hiya at takot. Natatakot siya na itanggi ni Kenneth ang mga bata, kaya umabot ng ilang taon bago ang makadamdaming pagkikita ng mga ito. Bukod sa hindi niya kilala si Kenneth ay mas lalong hindi niya alam ang ugali nito, kaya iniisip niya lang ang kapakanan ng magiging anak niya. Nagluto siya ng adobo, menudo at itlog na may hotdog. Yan kasi ang paborito ng mga bata, kaya yon na lang ang niluto niya. Pagtingin niya sa likod niya ay nakita niyang naghahanda ang mga ito ng hapagkainan. Kaya napangiti na lang siya. Never niyang na-imagine na darating ang panahon na kasama na si Kenneth doon sa kusina nila at kasama ang mga bata. Nakikita niya ang saya sa tatlo kaya nag-uumapaw ang kasiyahan din ang nararamdaman niya. Ang makitang masaya sila ay halos na
ayos na lamang kay Ara kahit na alam niyang malaking pagkakamali ang ginawa niya. Ang pinakagusto niya ay tanggapin ni Kenneth ang mga anak niya, which is di niya inaakala na sa pinto pa lang kanina ay tatanggapin na ito ni Kenneth. Natakot pa siya nung una na bigla itong umatras at tumakbo palayo, pero hindi na niyakap pa lang siya ni Addison ay gumanti agad si Kenneth ng yakap. Doon pa lamang ay napakasaya na niya. Ayos ka lang ba, anak? Napatingin si Ara sa mama niya. Yes, mama, masaya lang po ako at nakikita ko silang masaya. Sagot niya at tumingin sa tatlo na kinatingin din ng ina nito. Hindi ko akalain na si Kenneth talaga ang ama ng mga bata. Nang makita ko pa lang siya sa mall, alam ko nang may something sa kanya. Yun pala siyang ama ng mga anak mo. Sabi nito sa kanya na ikinaganti na lang din ni Ara dahil ang lahat ng nangyari ngayong araw ay talagang unexpected. Is there any chance na mabuo kayo ng tuluyan, anak? Agad na napatingin si Ara sa mama niya at pinamulahan, Ma, what kind of question is that? Baka marinig ka ni Kenneth. Nakakahiya. Nahiyang sabi ni Ara at inayos ang niluluto niya na ikinatuwa ng mama niya. So, I was right. Muling napatingin si Ara sa mama niya at napakunot ang noo. Tinaasan niya ito ng kilay. Ano naman yan, ma? Sabi niya na ikinangiti ng malaki ng mama niya. Remember na umuwi ka dito nang may nangyari sa inyo ni Kenneth? I was asking you that time. Nahalata ko sa'yo na may gusto ka sa kanya, anak. But you keep on denying it. Look at you. No, I can clearly see in your eyes that you're in love. At sa nakikita ko kay Kenneth ay isang nararamdaman nyo sa isa't isa. Hindi alam ni Ara kung ano ang nire-react niya sa sinabi ng mama niya. Kinikilig siya na ewan. Sa isip na may gusto din siya kay Kenneth ay sobrang saya na niya, pero hindi pa rin niya hawak ang puso ng binata. Hindi niya alam ang nararamdaman nito. Ma, wag ninyo naman po akong pasahin. Sa ngayon, ang gusto ko lang po ay makitang masaya ang mga bata. Sapat na po sa akin yun. Mahinahon na sabi niya dito. Hinawakan naman siya sa kamay ng mama niya. I want you to be happy, Ara. Hindi na ako pabata. I'm too old to be there. Napalitan ng lungkot ang nararamdaman ni Ara dahil sinabi ng mama niya. Ma, don't say that, please. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala sa akin. Please, ma. Umiling ng mama niya sa kanya. Hindi natin hawak ang ating buhay, Ara. Tandaan mo yan. Kapag oras na natin, ay oras na natin. Gusto ko pa sana na palagi kang handa doon. Palaging handa na darating ang araw at iiwan ko din kayo. Hindi na napigilan ni Ara ang umiyak at agad niyakap ang mama niya. Anak, nakikita ko na magiging masaya kayong pamilya. Kenneth is a good guy at handa akong ipagkatiwala kayo ng mga anak mo sa kanya. Kapag dumating ang araw na yon, don't be sad, okay? Masaya ako at mas mabuti na kayong kalagayan. Umiling naman si Ara dahil sinabi ng mama niya at pinunasan ng luha niya. Ma, please wag na po nating pag-usapan yan. Mahalaga po ngayon ay nagkasama-sama tayo at matagal ka pa po namin makakasama, okay? Tara na po, makakain na. Sabi ni Ara at naghanda na ng mga ulam at ng kanin para sa hapunan nila. Wow, mami, the best pa rin ang luto nyo as always. Masayang sabi ni Addison na ikinangiti ni Ara at pinunasan ang gilid ng labi nito. Sige, kain okay? Nakangiting sabi ni Ara na ikinatango ni Addison. Mami, napatingin si Ara kay Aiden. Yes, Aiden, tanong niya dito. Thank you po, napatingin muna si Ara kay Kenneth bago muling humarap sa anak. Thank you for what? Tanong niya dito. Thank you for bringing Daddy here and thank you for being our mom and dad. Natigilan si Ara dahil sinabi ni Aiden. Natauhan lang siya sa niyakap niya si Addison at sumunod naman si Aiden. Gumanti siya sa yakap ng mga ito. Anything for my babies, nakangiti niyang sabi at dinama ang yakap ng mga bata. Pagdilat niya ay subakto na tumama ang paningin niya kay Kenneth na nakangiti sa kanila ngayon kaya ngumiti na din ito sa kanya and she mouthed thank you to him. Natapos ang hapunan nila sa isang napakasaya at napakasarap na hapunan. Nauna nang umakyat ang mama ni Ara para makapagpahinga na daw. Naiwan sila sa sala at nanonood ng movie. Nang gumabi na ay nakita na nila na naghihigab na ang dalawang bata. Babies, matulog na kayo, gabi na oh. Sabi ni Ara na ikinatango naman ng mga ito. Agad na nagpakarga si Addison kay Kenneth at si Aiden naman kay Ara.
Naunang umakyat si Ara kasunod si Kenneth papunta sa kwarto ng dalawa. Inihiganan nila ang dalawang bata sa higaan at hinalikan na ni Ara ang noon nito at gayon din ang ginawa ni Kenneth. Daddy, pwede po bang kahit once a week ay punta po kayo dito dahil para makasama po namin kayo? Tanong ni Aiden. Kuya is right, Daddy. Hindi naman po namin kayo pinipilit. Ayos lang po kung hindi or kahit once a month lang. Basta po makasama po ulit namin kayo. Natigilan naman si Kenneth dahil sinabi ng dalawang bata. Hindi niya maiwasan na malungkot dahil doon. Ang akala ng mga ito ay hindi siya basta-basta pwedeng pumunta o magkasama sila. Bakit once a week or month lang? Pwede namang araw-araw. Nakangiting sabi niya na ikinangiti ng dalawa pero agad din iyong nawala nang may maalala sila. Ayaw po namin na magalit ang asawa at ng mga anak niyo. Sabi ni Aiden na kinakunot ng noon niya at napatingin kay Ara na nakatingin lang din sa kanila. Naupo si Kenneth sa tabi ng dalawang bata. And who said that I have one? Wala pa akong pamilya. Dahil may isang tao pa akong matagal nang hinahanap at ngayon nakita ko na siya. Bonus pa na andito din kayong dalawa. Sobrang nagsosorry si Danny dahil wala ako ng 4 na taon pero hindi pa huli ang lahat. Gagawin ko ang lahat para mabuo tayo. Nakangiti niya ang sabi na ikinatili ni Addison at ikinangiti naman ni Aiden. Niyakap niya ang dalawang bata habang si Ara naman ay namumula na sa kinatatayuan niya. Bakit ba lagi siyang ganyan? Walang preno kung magsalita, sabi ni Ara sa isip niya at napailing na lang pero inamin niya sa sarili niya, kinikilig siya sa sinabi nito. Thank you, Daddy. Ang akala po namin may pamilya na po kayo. Kaya po nag-iisip po kami ni Kuya ng paraan para kahit paano ay magkasama-sama po tayo. Sabi ni Addison, welcome my babies. Soon, okay? Soon. So sleep now, magkikita tayo bukas, sabi ni Kenneth at hinalikan na ang dalawa. Inayos nila ni Ara ang kumot ng mga ito. Good night, Mommy. Good night, Daddy. We love you. Sabay na sabi ng dalawa at tumikit na. Nagkatingin na naman sila Ara at ngumiti lang siya. We love you both, sweet dreams, sabi ni Ara at pinatay na ang lampshade at lumabas na sila. Tahimik na lumabas ang dalawang bata sa kwarto. At tinignan mula ni Ara ang mama niya kung tulog na at katulad ng kambal ay mahimbing na itong natutulog. Tulog na si Mama? Tanong ni Kenneth na kinakunot ng noo ni Ara. Mama? Natawa naman si Kenneth sa tanong nito. Si Mama, ang mama mo. Napataas naman ang kilay ni Ara. Mama daw. Pero tulog na. Tara na sa baba, ihatid na kita, sabi ni Ara at naunang bumaba. Tahimik lang sila habang naglalakad. Ramdam ni Ara ang tingin sa kanya ni Kenneth mula sa likod. Why you didn't tell me? Napatigil si Ara sa pagpunta sa main door. Nang magsalita si Kenneth kaya napalingon siya dito. Seryosong nakatingin sa kanila si Kenneth at kitang-kita niya ang pagtataka ng mga mata nito. Nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya napaghandaan na abot sila sa puntong ganito dahil ang buong akala niya ay hindi na muling magtatagpo ang landas nila. Because I was so scared that you must push us away. Sabi ni Ara na ikinakunot ng noo ni Kenneth. That's nonsense reason, Ara. Sana noon pa lang kasama ko na ang mga bata. Sana noon pa lang kasama niyo na ako. Napayo ko naman si Ara dahil sinabi ni Kenneth. Nakikita niya na ang galit sa mga mata ng binata. I'm sorry, okay? I know it's my fault. Matatanggap ko kung galit ka sa akin. Ayos lang naman kung sa akin lang. Huwag mo sanang idadami ang mga bata dahil sila ang buhay ko, Kenneth. Kapag sinaktan mo sila, ako ang makakalaban mo. Sabi ni Ara habang diretsyo nang nakatingin sa binata. Hindi ako magdadalawang isip na ilayo sa iyo ang kambal. Kahit ikaw pa ang biological father nila, Kenneth. Dugtong pa niya dito. Napatitig naman si Kenneth sa dalaga at nakikita niya ang pag-aalab sa mata ng dalaga. Talagang ayaw nitong nakikitang nasasaktan ng kambal. Napakuyom naman ang kamao si Kenneth. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Samot-saring emosyon hanggang sa nagpasya siyang umalis na lamang. Ilang minuto itong natahimik kaya lalong kinabahan si Ara. Pero nang marinig ang huling sinabi nito ay doon siya nakahinga ng maluwag. This is just the beginning of our love story, Ara. Hindi na kita pakakawalan pa. Iyan ang huling sinabi ni Kenneth bago ito tuluyang lumabas ng bahay nila. Si Ara naman ay naiwan na tulala dahil doon. Wala sa usapan nila ang sinabi ng binata at hindi niya maiwasan na kiligin dahil doon. Yung isang simpleng sentence na yon ay naghatid ng kilig sa kalamnan ng dalaga. Hindi niya inaasahan na magagaling ito sa bibig ng binata.
Napatingin siya sa dinadaanan nito. Bakit ka ganyan, Kenneth? You're making me fall deeper and deeper in love with you. Wala sa sarili niya ang sinabi.